Magandang umaga po. Andito na naman po inyong kaibigan, Pastor Brent Pagulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion at prayer. Ngayon po ay ika-30 o 30th day of August at isang araw na lang ay September na. Ber na. Kumbaga ay meron akong nakitang post sa nakitang post sa na sabi nagwo-warm up na John Marichan, nagwo-warm up na siya dahil malapit na siyang kumanta ulit. So, bago po lahat, tayo po muna ay magpuri, magpasalamat at patuloy nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon na ngayon po ay sasamahan po tayo ng ating kaibigan si Pastor Romel Guevara. Yan. Sa inyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking pangako nyo
pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Yan. Pangako ng ating Panginoon, hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Kaya panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. So umaga pong ito, bago pong lahat, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na nagpapasalamat kami sa pinibagong buhay na naman na pinagkaloob mo sa amin. Pinibagong kalakasan, pinibagong kagalingan at kalusugan. Salamat Ama dahil patuloy na nagmamanifest ang kagalingan na pinagkaloob mo sa amin at sa pamamagitan ng mga latay at sugot ng ating Panginoong Jesus ay patuloy na dinideklara namin sa aming katawan na kami magaling na. Salamat po Diyos. Salamat sa patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Salamat sa araw na ito na minsan pa ay kami ay gagabayan mo sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tuturuan mo at bubuksan mo ang mata ng ating mga puso at isipan upang patuloy naming maunawaan ang iyong puso, ang iyong kalooban para sa amin sa araw na ito. At patuloy na hindi lang basta namin maunawaan, kundi mailagay namin sa aming mga puso at patuloy na maipamuhay namin. Salamat Ama sa pag-ibig mo na patuloy na ipinadadama mo sa amin sa pamamagitan ng patuloy na pagbubukas mo ng iyong salita sa amin upang patuloy, Ama, na maglumakad kami, makalakad kami sa iyong kalooban. Kaya masalamat po. Salamat sa patuloy na gagawin mo pa. Pagpalain mo po ang bawat isang kasama ko sa umagang ito at patuloy, Ama, na maranasan namin ang iyong kabutihan sa araw na ito. Ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, patuloy namin madama sa araw na ito. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, magandang umaga po. Yan, ating ever faithful na makasama ang mag-asawang Efren at pangalan to, Efren at Mercy. Yan, Adyapas. Ngayon po, meron naman din po tayong mga kasama na sa Bicol, si Kuya Ed. Yan. Yan. Kuya Ed, magandang umaga sa iyo. At ganun din kay Irene Tamayo. Yan. Magandang umaga sa iyo. At patuloy na tayo po ay magsama-sama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy natin
um, maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ganun din sa iyo, Ping, magandang umaga. Yan, magandang umaga sa iyo, Ping. Yan, isa sa aking masugid na taga pakinig. At ganoon din, nagre-respond siya araw-araw. Nagre-respond siya sa ating ano. Kaya maraming salamat sa iyo, Ping, sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ganoon din, patuloy na nagpapasalamat din tayo sa mga magbubukas pa ng kanilang at nakakalimutan ko pasalamatan yung araw-araw din na nagme-message sa akin. Yan, si Bunso na nandyan saan ka ba nandun? Hindi ko matanda kung saan ka nandun, pero sa ibang bansa siya. Si Bunso, si Arwina, yan, kung tawagin po yan, Bunso, yan. Magandang umaga sa iyo. Minsan itong oras na to siguro mga bandang alas 2 pa lang ng madaling araw sa kanila. So, kung siya ay nagtrabaho, ay magsisimula pa lang siya matulog. Pero, bago po siya matulog, ay nakikiisa sa ating morning devotion at prayer. So, maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na tumatangkilik po sa ating morning devotion sa ating programa, at dawa ay patuloy na lumago po tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon, sa ating patuloy na pag-unawa sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, at sa ating patuloy na pagsunod o paggawa o pamumuhay ng lahat ng nais niya sa ating buhay. Alam niyo, kanina umaga, pagkagising ko alas 4, medyo nagpahimasmas muna ako bago ako nag-devotion. At ito pong pag-aaralan natin ay konektado. Magandang umaga sa iyo, aking kaibigan. Ito, aking kumpare, si Pablo, si Paul. Ayan. Salamat, sir, sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na tangkilik sa atin. So, kanina po, habang ako'y nagbabasa, ay nakita ko po yung isang article na patungkol sa pakikinig. Kasi maraming nagsasanay sa public speaking, sa patuloy na marami po ngayong preacher, marami po nagsasalita, maraming pati nga sa reels. Yan. Kung kayo sa active kayo sa Facebook, marami pong nagkukwento ng kanilang mga ginagawa, ng kanilang mga buhay. Even yung kanilang pagluluto, paglalaba, lahat ng mga sitwasyon sa kanilang bahay ay inilalagay na sa pangalan to, sa Facebook, sa kanilang mga reels. Pero tingnan po natin, merong nagsasalita, pero ang higit sa lahat ay yung mga nakikinig. Paano mo tinatanggap yung sinasabi ng tao, at ikaw ba ay interesado dun sa isang tao, o kaya ka lang nandun kasi gusto mo na i-follow ka rin, o di kaya gusto mo na lumawak yung network at magkaroon ka na ng stars at magkaroon ka ng monetize. Hindi po yan. Although sabihin po natin na hindi nawawala yon, pero sa totoong pakikinig, sabi nga yung communication ay dalawang bagay, yung nagsasalita at saka yung nakikinig. So doon sa nagsasalita, kailangan maliwanag yung kanyang sinasabi, at yung mga nakikinig ay kailangan naman bukas ang kanilang tenga, bukas ang kanilang puso, bukas ang kanilang isip.
para maintindihan nila yung sinasabi. Pero kung hindi bukas ang isip at puso ng taong nakikinig, baliwala sa kanya yun. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay gayon din. Sa ating pakikinig, pagkakaano man ang husay ng tagapagsalita o tagapagturo, kung tayo ay hindi nakikinig, o kumbaga nakikinig lang tayo, pero pinapapasok natin sa tenga, dito sa kabila, at pinlumalabas doon sa kabila. Yan po yung ano. O, meron bang nare-retain? Meron bang naunawaan? Meron ka bang nadadigest doon sa narinig mo? Yan. Yan po yung yan po isang ano ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya nga, tignan po natin. Nandun na po tayo sa verse 12 hanggang 14. So, ilang verse na? 12, 13, 14. Tatlong verse lang po ang ating pag-aaralan. Maikli lang, pero sa aking pag-aaral, hanggang kanina nagbabasa po ako, ay tinitignan ko maigi, kung ano ang talaga ang gustong ipakita ng Panginoon dito. Bakit niya sinabi ito? Bakit niya ginawa ito? So, sige po, kung handa na po kayo, ay buksan na po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14. Yan. The next morning, yan. Magandang umaga sa iyo, Kuya ko. The next morning, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Yan. He noticed a fig tree in full leaf, a little way off. So he went over to see if he could find any fig. But there was only leaf because it was too early in the season for fruit. Yan. Then Jesus said to the tree, "May no one ever eat your fruit again." And the disciple heard him say. Yan. Doon sa po, mayroong explanation. Pero huwag muna tayo pumunta doon sa explanation na yon. Dito muna tayo. Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus itong mga bagay na to? Kung titingnan po natin, sa lahat ng mga turo ng ating Panginoong Hesus, ito lang po yung isang kakaiba. Kakaibang hindi magandang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Although mayroong mga sinabi siyang ganon na sa lugar, pero ito po hindi naman sa lugar, kundi isang puno. Ano ang significance ng sinabi ni Jesus doon sa punong yan? Bagamat alam niya na ang panahon na yun ay hindi pa nagbubunga ang fig tree. Yan. Yan po yung mga tanong na dapat nating intindihin. Bakit po lumabas sa bibig ni Jesus yung curse na yon sa puno? Sa iba, wow, yung kanyang sinabi, pero hindi curse. Pero dito po curse ang sinabi niya. So, nagugutom siya. Oo, understandable po yun. Nagugutom siya. Pero para yung puno ng igos ay sumpain niya, ay isang bagay na hindi po natin basta-basta may maunawaan kung bakit. Ayan. Kung titignan po natin at patuloy natin uunawain, yan. Patuloy po natin unawain na ang isang puno, pagka punong-puno ng dahon, kadalasan ay lalo na ang dahon ay
nag-uusbong pa lang, yung bang nagbabago ng dahon. Yan. Eh, hindi pa ho mamumunga yan. Kaya nga, kung titingnan po natin, ang sitwasyon na yan ay nagpapakita ng ah, ng ng pangitain na yung puno ay wala pa sa panahon para magbunga. Bakit po? Ang fig tree, meron po tayo katulad niyan dito sa Pilipinas. Ang fig tree ay pag namumunga ay mas maraming bunga kaysa dahon. Yan. Mas maraming bunga kaysa dahon. Dito sa Pilipinas, meron din ganyang puno. Pagka konti na dahon niya, lumalabas na ang mga bunga. At po yan, puno ng siniguelas. Kung yun pong mapapansin, kasi kadalasan pagka kami pupunta sa mga biyahe namin pag summer, lalo na panahon ng siniguelas, makikita po yung puno na kakaunti ang dahon pero napakaraming bunga. Yan po yung sitwasyon. Kaya nga kung titignan po natin, alam ng ating Panginoong Hesus na wala sa panahon pa ang pagbubunga ng fig tree. Kaya nga, nung sinabi niyang, let no one eat from your food, anong ibig sabihin nun? Ano na niya? Kinurse niya yung puno. Wala nang taong makakakain ng iyong bunga. Yan. Yan po yung gustong ipakita. Yan po yung sinabi ng Panginoon. At ang tanong, bakit sinumpa o kinurse ang puno? Yan. Titingnan po natin. Sabi po dito, ang fig tree, kung titignan po natin at patuloy natin gumawa, ay isang puno na mayroong kinalaman sa kasaysayan ng Israel. Kung titingnan po natin at i-research po natin ang mga bagay na ang fig tree ay mayroong kasaysayan. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament ay mayroon pong significant ang fig tree. Kaya nga po mayroon pong 3 instances dito lang na mayroong binanggit sa Matthew, Mark, Luke. And yan, patungkol sa Matthew, Mark, Luke, yan, patungkol sa fig tree. Yung isa, yan, yung una, yung sa Matthew, dalawang pagkakataon yun, yung Matthew 21, na pareho din po ito. Kumbaga, ito yung account ni Mark, iba yung account ni Matthew patungkol sa fig tree, pero iisa po yan. Iisa po yan. Na sinumpa ni Jesus ang fig tree. Ano ba ang ibig sabihin? Kung titingnan po natin, ito ay katulad ng mga Pariseo na nagbabalat kayo na mabunga ang kanilang mga buhay. Yan. Nagbabalat kayo pretending that they have fruit but which was not there. Kaya nga, yung mga Pariseo ay ipinapakita nilang nagtitiwala, naniniwala sila sa Diyos at sumusunod sila sa Diyos, pero sa buhay nila ay hindi nakikita. Kaya nga,
kung titignan po natin, maaring ito ang dahilan kung bakit sinumpa ng ating Panginoon ang ano. Pero kung titignan po natin, ano po yung tatlo? Sabi ko nga, may tatlong ibig sabihin ang fig tree. Yan. Yung dalawa ay patungkol dito sa cursing. Yung isa ay patungkol doon sa pagputol ng puno ng fig tree. Yan. Saan po makikita yan? Sa Luke. Na binigyan pa ng 3 taon yung pangalan to, yung caretaker na alagaan yung fig tree para mamunga. At yung pangatlo ay yung binanggit sa Matthew din na palatandaan patungkol sa pag-uusbong o pag-budding ng fig tree. Kung titingnan po natin, yan po yung tatlong instances na sinabi sa New Testament patungkol sa fig tree. Una, yung dalawang verse na merong curse. Pangalawa, yung dahil sa curse hindi tumubo, hindi nagbunga, pero binigyan pa ng pagkakataon sa loob ng 3 taon para magbunga. Pangatlo, yung pagdadahon o budding ng fig tree ay isang senyales, lalo na sa huling panahon. Basahin po natin ang Bible para maunawaan natin. Kaya nga, kung titingnan natin, ang budding ng fig tree represent Israel role in the last day. Yung pagkakaroon ng mga usbong ng fig tree ay nagpapakita o nagre-represent ay kumakatawan sa Israel sa kanyang papel sa last days. Yan. Pero ang tanong, bakit kinurse? Bakit kinurse? Alam naman niyang wala sa season. Yan. Ano po ang ibig sabihin? Ang salita ng ating Panginoon at saka mensahe ay direct sa mga ipokrito. Mga ipokrito noong panahon na yun at pwede rin sa panahon natin. At talagang pwede sa ating panahon. Noong panahon ni Jesus, ang mensahe ay nakadirekto sa mga Jewish leaders. Yan. Sa Jewish leaders who claim to be devout, but Jesus knew their words were hollow and their hearts were hardened. Tingnan po natin. Bigyan natin comparison. Yung mga Jewish leader noon, sila po yung nahamahala sa Israel. Bakit? Sila po yung sila po yung dapat kung babasahin po natin ng ang history ng Hudyo, yung mga Jewish leader po ang namamahala sa lahat ng affairs ng tao ng Israel. Ngayon, tanong natin, dito po sa panahon natin, kanino po natin may hahambing yan? Sa dalawa. Sa ating gobyerno at sa simbahan. Yan po yan. Sa gobyerno at sa simbahan. Totoo po yan. Maraming ipokrito. Sa gobyerno, bantad po ang katotohanan
na maraming nakaupo na hindi totoo ang kanilang puso sa pagsiservisyo. Ang nais lang nila ay yung privilege ng kanilang posisyon. Totoo po yan. Ganon din, saan? Sa simbahan. Pero kung titignan po natin, kaya nga sabi ng Panginoon maraming nakikinig, pero hindi nila naririnig yung dapat pakinggan. Maraming nakakakita, pero hindi nila nakikita yung dapat nilang pagmasdan. Kaya nga siya nagtuturo ng parable. Bakit? Kasi doon sa mga nakikinig at merong pangunawa, maiintindihan nila ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Pero doon sa nakikinig na walang pangunawa at hindi interesado, at ibang laman ng kanilang isip, puso at damdam, isip at puso, bali wala po sa kanila yun. Kaya yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Na sabi niya dito, Jesus knew their words were hollow and their hearts were hardened. Alam mo ng Diyos ang totoo. Sabi nga ng Bible, pinagmamasdan niya ang lahat ng puso ng tao. Alam niya ang gawi ng tao. Kaya nga, sa atin, alam niya ang puso natin kung tayo totoo sa ating ginagawa. Alam niya ang puso natin kung ako ang nagsasalita sa inyo ay totoo sa aking sinasabi. At alam din ng Panginoon na ang puso ng lahat ng nakikinig dito kung totoong nakikinig at inuunawa ang sinasabi. Bakit? Jesus knew their words were hollow and their hearts were hardened. They claim to be bearing fruit, meaning devoted to God, but in reality, they devote in deep service only. Ayan po ang ibig sabihin. Sabi ng ating Panginoon doon sa book of Isaiah, you worship me with your mouth, but your heart is far from me. Yan. Their hearts were far from God. They were trying to find ways. Doon sa panahon ni Jesus, malayo ang puso ng mga Jewish leader kay Jesus. Bakit? Anong ginagawa nila? Humahanap sila ng paraan para i-persecute si Jesus. Bakit? Kasi tinatawag niyang mga ipokrito yung mga taong yun. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Marami po ang nandyan na nagsasabing sila'y maka-Diyos, makatao, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa kanila. Sino po may sabi niya? Sabi po ni Paul. Sabi ni Paul sa sa Timothy. Hindi ko malam kung 1 o 2 Timothy yun. Ay nagaan yung maka-Diyos sila. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa kanila. Paano po? Lip service lang po. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos, pag nasa tao, ay nagkakaroon ng totoong pagbabago. Bakit po? Dahil binigyan na tayo ng kapangyarihan upang tumanggi sa kasalanan. Yan. Tumanggi sa kasalanan. At kapangyarihan para magtagumpay sa anumang pagsubok para hindi magkaroon ng compromise ang ating buhay.
Merong wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Merong ah, ah, kalakasan, inner strength na nagbibigay sa atin ng tapang upang tumayo at manindigan sa prinsipyo ng ating Panginoon. Yan po yun. Na walang compromise. Pero, ang tanong, isa po ba tayo sa naninindigan sa salita ng Diyos? Magandang umaga sa iyo, Ate Uling. Yan. Yan po yung sinasabi dito. Yan po ang pinakikita ng Panginoon na pinauunawa na yung fig tree yan ay nagre-represent sa mga una doon sa panahon ni Jesus, doon sa mga religious leader na nag-aanyong makadiyos pero walang bunga. Wala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ganon din sa atin dito. Saan? Sa ating gobyerno at sa ating simbahan. Totoo po yan. Maraming simbahan. Hindi lang sinasabi, hindi lang po, at lalo na din sa simbahan ng mga sinasabi nilang, tinatawag nilang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Meron pa rin po pinakamakatindi ang politika dyan sa mga simbahan na yan. Totoo po. Bakit po? Nakikita natin doon sa mga taong nandoon sa loob ng simbahan, nakikita natin ang politika sa loob ng simbahan. Meron din politika sa mga simbahan ng mga evangelikal. Totoo po yan. Bakit po? Kasi ang impluwensya ng kadiliman ay laganap. Kaya nga kailangan ng tao ay mag-aral at mag-aral at mag-aral upang maintindihan ng tao ng lahat ang kalooban ng Diyos at manindigan. Ano po ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Magkaroon tayo ng pusong sumasalingat sa takbo ng mundo. At yan po ipinaliwanag ni Pablo doon sa Romans chapter 12. Yan. Sa verse 1, sabi niya, present yourself as a living sacrifice, holy and pleasing unto the Lord. Ibig sabihin, living sacrifice, hain na alay sa Diyos na malinis. Malinis. Pangalawa, sabi doon, do not conform in the patterns of this world. Renew your mind. Yan. So that you can understand the perfect will of God. Yan po yung gustong ipakita, gustong ipaunawa ng ating Panginoon sa sitwasyon natin, sinasabi ng salita ng Diyos. Na, gaya nga nung sinabi ko kanina, kung gaano kahusay yung tagapagsalita, ay dapat din marunong at mahusay ding makinig ang taong mayroong pang unawa. Kaya nga sabi ni Jesus, lagi niya sinasabi, he who has ear, let them hear what the Spirit is saying. Yan po ang gustong ipakita. Yan ang gustong ipaunawa ng ating Panginoon sa ating sa umagang ito. Na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy na pakinggan natin excuse me patuloy na pakinggan po natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, yan, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, sa mga pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na ibinubuo sa amin
pag-ibig mong yan na nagbibigay ng proteksyon sa amin sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Inilalayo kami sa anumang mali na hindi tamang pananaw, kundi inilalagay mo kami sa tamang perspektibo. Itinatama mo ang aming mga puso sa iyong puso. Itinatama mo ang aming isipan sa iyong isipan. At itinatama mo sa amin ang aming pananaw. Dahil ang nais mo ay maranasan namin yung pinangako mong pag-asa at magandang kinabukasan na ibinigay sa amin, na hinatid sa amin ng aming Panginoong Hesus. Dahil sinabi niya sa John chapter 10 verse 10b, na siya ay naparito upang magbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya masalamat po. Salamat sa ginagawa mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Salamat, Ama. At patuloy na tutulungan mo kami. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na kami po ay lumakad sa nais mong lakaran namin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin. At patuloy ng nais mo ay maunawaan namin ang iyong puso. Maunawaan namin ang iyong kalooban. At patuloy, O God, na ang aming buhay ay magsilbing liwanag sa lugar na kung saan kami nandun. Sa loob ng aming pamilya, ng aming bahay, sa aming pamilya, sa lugar na kung saan kami nagtatrabaho, sa community, o di kaya kung saan kami nandun, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng opisina. Lord, let the light na binigay mo sa amin ay magliwanag sa lugar na kung saan kami. Yama, salamat po. At sa ganung paraan, ang buhay namin ay magkakaroon ng bunga. Magbubunga. Dahil yan ang kalooban mo. Magbunga kami. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Ganon din naman sa oras na ito, patuloy na itinataas din namin sa iyo aming bansang Pilipinas. Ama, sa panahon na ito, napakaraming problema, napakaraming alalahanin, napakaraming sitwasyon na kung titingnan po namin ay hindi maganda. At wala po kaming nakikitang pag-asa. Pero Ama, taliwas yan sa pangako mo. Pinangako mo na hindi mo nais na kami saktan o pahirapan. Ang nais mo ay bigyan kami ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya Ama, patuloy na itinataas namin ang aming bansang Pilipinas sa iyo. Salamat, Ama, dahil mayroon kang plano para sa bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, dahil ikaw din ang naglalagay ng mga taong gagamitin mo sa iyong plano. Kaya Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Bagamat sa pisikal ay wala pa kaming nakikitang tangible na katunayan ng ginagawa mo sa aming bansa. Pero Lord, meron kang ginagawa at kinikilos. Hindi lang man amin napapansin, pero merong nangyayari. Merong nangyayari. Sa spiritual, merong nangyayari. Dahil ang ginagawa mo ay unti-unti mong pinag-iisa. Binubuksan ang puso at isipan ng katawan ng aming Panginoong Hesus, na maunawaan nila ang galaw mo at kilos mo at ang kalooban mo sa panahon na ito, na unti-unting nagkakaisa upang magkaroon ng totoong transformation sa aming bansa. Salamat po, Ama. Salamat dahil yung transformation na yan ay nagsisimula sa puso ng isang tao at makakaapekto sa lahat ng tao sa buong Pilipinas. Lord, although mabagal, pero meron kang timing. Meron kang timing. Kaya patuloy na nagtitiwala kami sa iyo. Sa iyong pangako.
Pangako mo na hindi mo kami iwanan o pababayaan. Pangako mo na kung kami lalapit sa iyo at magpapakumbaba, tatalikuran namin ang lahat ng aming kamalian, ang lahat ng aming maling gawi, at hahanapin namin ang iyong mukha. Pangako mo na ikaw mismo ang gagawa at kikilos upang ang aming bansa ay ayusin at pagalingin. Pangako mo yan. Kaya salamat po. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming bansa. Salamat din sa mga taong tinalaga mo sa aming bansa, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang barangay captain, kasama ng kanilang mga kagawad, at sa panahon ng eleksyon ngayon ng barangay captain na silang pinakamalapit sa tao, ay ikaw po ang gagawa sa kanilang mga buhay upang patuloy na maggamit mo sila para ang iyong kalooban ay may palaganap sa bawat barangay. Ang plano mo, ang nais mo ay maganap sa bawat mo. Sa tulong at pakiisa ng katawan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Diyos. Salamat po sa patuloy na gagawin po sa aming bansa. Salamat din sa patuloy na ginagawa mo sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, Ama, dahil ikaw po mismo ang tumatawag sa kanila at naglalapit sa kanila sa aming Panginoong Hesus. Upang patuloy, O Lord God, na maintindihan nila, maunawaan nila ang pag-ibig mo, ang iyong kalooban, ang iyong puso para sa bawat isa. Salamat po, Ama. Salamat din, Ama, sa patuloy na paggawa mo at pagkilos sa loob ng 8 pillars of our society. Bakit? Dahil nakapaglagay ka na ng mga taong gagamitin mo upang patuloy ng liwanag ng iyong salita ay maunawaan. Salamat din, Panginoon, dahil patuloy kang kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat lingkod mo. At patuloy na itinatama mo ang aming mga puso. Inuhubog mo ang aming mga isipan para maunawaan namin ng maliwanag ang iyong puso at isipan, ang iyong kalooban. At ganun din, marinig namin ng maayos ang iyong tinig na nagbibigay sa amin ng direksyon kung paano namin gagawin ang nais mo sa aming bansa, sa aming bayan, sa aming pamilya, at sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy na ikaw ay gumagawa at tumigil. Hindi ka humihinto. Dahil sabi nga ni Pablo, anuman ang sinimulan mo sa aming mga buhay, ay tatapusin mo hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Meron ka sinimulan sa aming bansa, tatapusin mo yan. Meron ka sinimulan sa aming community, tatapusin mo yan. Meron ka sinimulan sa aming pamilya, tatapusin mo yan. Meron ka sinimulan sa buhay ng bawat isa sa amin, tatapusin mo yan. Dahil sinabi mo yan na anuman ang sinimulan mo sa aming buhay, ay tatapusin mo hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Upang patuloy na pagdating ng aming Panginoon na makita niya ang lahat ng hinahanap niya sa tao at walang taong may iwan. Yan ang kalooban mo, na walang mapahamak, kundi ang lahat ng tao ay magbalik loob sa iyo. At ang lahat ay sama-samang sasamba sa iyong harapan. Lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng bansa, at lahat ng ethnic group. Yan po ang kalooban mo. Na lahat ay magsasamba at magpupuri sa hari ng mga hari. Kaya Ama, salamat po. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin sa umagang ito. And even so, Lord God, itinataas din namin ang lahat ng aming mga kasama sa umagang ito. Patuloy din na itinataas din namin ang pamilya ng Hernando na ngayon ay nagdadalamhati o hindi kaya nagsasaya dahil sa paglipat ng kanilang mahal sa buhay mula sa buhay dito sa lupa patungo doon sa piling mo.
Kaya Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamat, at patuloy na dalangin namin sa kanila ay bigyan mo sila ng kaaliwan, comfort sa kanilang panahon na pagdadalamhati. Ganon din po, Panginoon, patuloy din na itinataas din namin ang aming mga kasama sa umaga ito. I-bless mo po ang bawat isa. Hindi na namin kailangan sabihin ang nais namin dahil alam mo ang laman ng aming mga puso. Kaya Ama, kaya kami nananalangin upang ipahayag namin sa iyo ang laman ng aming puso. Upang patuloy na makonfirm namin ang katotohanan sa amin. At ito'y sinabi mo na sa aming paglapit sa iyo, sinabi ng aming Panginoon Jesus, na sa aming paglapit sa iyo, panghawakan namin, panampalatayan na namin na ang lahat ng aming mga panalangin ay tinugon mo na. Salamat, Ama, sa pangako ng aming Panginoon Jesus. At patuloy na inaangkin namin ang katungkulan sa lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang panalangin namin sa umagang ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yan. So, maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko po sa umagang ito. At hindi ko na po iisa-isahin kayo. At salamat po doon pa sa magbubukas sa mag-share ng mga video ito at patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon. Ganon din, inaanyahan ko po ang bawat isa na kung hindi pa kayo nagpagla-like, i-like niyo po ang aming Facebook page, Bugs Channel. Ayan. Makikita po niyo, hanapin niyo po yung Bugs Channel. At meron pong, kung kayo isa pa sa mga inaimbita doon sa Bugs Channel, ay paki-like lang po, paki-follow. Yan. Ganon din, meron po tayong YouTube channel, Bugs Family Channel sa YouTube. Hanapin din po nyo yan. At kung kayo po familiar na dyan, i-subscribe nyo na po yung aming page. At ganon din, i-click nyo po yung bell upang sa mga susunod na aming online ay meron na po kayong abiso. So, maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy na iniiwan ko sa inyo ang salitang ang Diyos po natin ay mabuti. Mahal po niya tayo. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. At kita po ulit tayo bukas. Bukas po, ang inyong mga kasama ay si Pastora Tess, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Itong programa po to ay mula Lunes hanggang Biyernes hanggang Linggo. Wala pong pahinga. Yan. Sa September, 3 araw na po si Pastora, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo si Noriel, at Lunes, Martes ako naman po. Magandang umaga po. Salamat po. Hanggang bukas po. Bye-bye.